Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang maaliwalas na hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Welcome po sa ating afternoon edition ng programang Sama Ka Na, Kabayan. Muli ito po ang inyong lingkod, Jigs Magpantay. Huwag niyo pong kalilimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating pong programa dito sa Margo TV Philippines. Ngayon pong araw, unang araw po ng filing ha. Ikaw ba, Papa Nonoy, nasaan ka ba? Nag-file ka na ba ng iyong candidacy? Ngayon pong araw ang unang araw ng filing ng candidacy sa mga nais tumakbo bilang opisyal ng barangay sa ating pong barangay at SK election. Merong nagtataka, bakit daw ngayon marami nang ngumingiti sa kanila? Bakit daw ngayon marami nang kumakaway-kaway? Bakit daw ngayon marami nang bumabati sa kanila? Abay, siyempre, filing ng candidacy ha. At hanggang September 2 po ang filing ng candidacy mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ayon po yan sa COMELEC at ito ay ang eleksyon gaganapin po sa Oktubre 30. Okay? So good luck na lang sa inyo. Basta kami, tatanda namin yung mga nakaupo kung ano po ang inyong ginawa nitong panahon po ng pandemya. Ha? Tatandaan po natin yan. Bueno, happy birthday muna sa mga nagse-celebrate ng kumpleanyo ngayong pong araw na ito. Nag-celebrate po ng kanilang karawan ngayong araw ng Lunes. At happy birthday Kuya Pito Castillo. Ayan, nasan kaya ngayon tong aking kuya na ito ha? Matagal na kaming hindi nagkikita. Palagay ko college student pa lang ako yun ang huli namin pagkikita ni Kuya Pito. Lourdes Castillo Chan. Yan ang isa sa bumabati sa iyo, Kuya Pito. Magpakita ka naman sa akin kung nasaan ka ngayon at nang tayo magkahuntahan. Tayo magkakwentuhan man lamang kung kumusta ang ating buhay sa ngayon. Bueno, sa mga kawani po ng gobyerno, ito magandang balita po ito. Doon sa mga kawani ng ating pamahalaan, yung mga empleyado na nasa public service. Isa pong panukalang batas ang isinalang sa Kongreso at ito ay para daw mabigyan ng libreng tuition fee. Libreng matriculation fee para sa mga empleyado na nagnanais na magpatuloy ng kanilang pag-aaral. Ito pong House Bill 8834 na pinanukala po sa Kongreso ay magbibigay ng pagkakataon sa mga nais kumuha ng master's degree o iba pang kurso sa mga state universities and colleges po. Yung mga universidad at kolehiyo na pag-aari po ng ating pamahalaan. So, malaki pong ano yan. Malaking pagkakataon po yan kung ito ay may isa batas at maraming matutulungan. Ito pong batas na ito, alam nyo kahit nasa gobyerno na, marami pa rin po ang nagnanais na mag-aral. Hindi lang yung libreng tuition, kundi yung pagkakataon, yung bibigyan sila ng oras, bibigyan sila ng panahon para po makapag-aral. Professional advancement, ika nga. Bueno, ngayong araw pong ito, tayo ay nagsi-celebrate ng National Heroes Day. Ibig sabihin, araw ng mga bayani. Kaya po walang pasok. At ayon po sa Pangulo, sa kanya pong mensahe, ngayon pong araw, ang sabi niya po ay akapin daw po natin
ang mga kinukonsiderang unsung heroes, yung mga hero na hindi man lang natin napapansin, ano? At kilalanin daw po natin ang kanilang mga kakayahan sa pagiging kampyon sa loob ng kanilang pamilya at komunidad. Tama naman pagkat marami tayong mga bayani, mga buhay na bayani, mga modern heroes, modern day heroes. Halimbawa itong ating mga OFW, ang sabi nila modern day hero, pero bakit nila pinapabayaan, ha? At hindi nila binibigyan, inaasikaso yung ating polo. Sana maging mabilis sila sa pagbibigay ng reaksyon o sagot sa mga suliraning idinudulog sa kanila. Ito pong polo, yung opisina po ng ating gobyerno, yung labor office sa iba pong bansa na nagsiservisyo po sa ating mga OFW. Yung pong ating, hindi lang yung mga OFW, yung ating mga ina ng tahanan na talaga namang bayani sa pag-aasikaso ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak. Aba, ito laging naiiwan sa bahay. Ang sabi nga hindi na may bahay ito, kundi kasambahay yung labasan ng iba. So, bigyan po natin ng recognition yung ating mga ina ng tahanan na nagsiservisyo po sa ating mga pamilya, ating mga anak. At marami rin pang iba, yung ating mga manggagawa, yung ating mga tsuper, yung ating mga magsasaka, lalong-lalo na, at iba pang sektor ng lipunan na talaga namang dapat nating bigyan ng recognition. Sila po ang tunay na bayani. Ano? Huwag nating kalimutan din yung mga membro, mga kasapi ng Citizens Crime Watch na hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang kanilang voluntaryong pagsiservisyo sa bayan. Isali din po natin sila. So, meron pong kasabihan. Meron pong kasabihan na what we need today are no longer heroes who will die for our country, but heroes who will live for it. So, ang ibig pong sabihin, ang kailangan daw po natin ngayon ay hindi na yung mga bayaning nagpapakamatay para po sa inang bayan, kundi ang mga bayani na nabubuhay para po sa ating bansa. Aanhin mo nga naman yung mga bayaning patay. Yung mga bayaning nagsisilbi na lamang o tanging inspirasyon na lamang para po sa ating lahat. Mas kailangan natin yung mga bayani na nabubuhay, at bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Mas kailangan natin ng mga bayaning buhay na magsisilbing tanglaw at liwanag upang hikayatin din ang iba na gumawa ng mabuti para po sa kanyang kapwa at siyempre para sa bayan. Yun po. At yan ang kinakailangan natin, bigyan natin sila ng recognition. Ngayong araw na ito, total holiday naman, yung mga sa tingin natin, mga kaanak natin, mga bayaning buhay, bigyan natin ng kahit papano pagpapahalaga ngayong araw na ito. Yan po din ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Bueno, kanina sabi ko po, ngayon po ang unang araw para sa pagpapile, para sa filing ng kandidacy nitong mga sa barangay election at SK election. May mga reaksyon dito. Kumusta ko si Barangay Captain Tutok Brazil diyan sa Barangay Santo Domingo sa bayan po ng Bulacan, Marinesor. At siyempre, hindi naman pwedeng makalimutan si Barangay Captain Lea Cleopas ng Barangay San Agustin. Alam ko ito mga dapat na mga halal ng bayan, masisipag, at hindi ko alam nyo ngayong eleksyon, barangay pa lang pera at pera pa rin ang pinag-uusapan. Wag po kayong pabubulag Hindi po nangangahulugan ng isang kandidato ay maraming pera, yan po ay magsisilbi ng tapat. Yan ay magsisilbi ng sapat. Mas nakilatis natin yung mga dati na, pero huwag natin kalilimutan yung mga
nakalimot sa atin noong panahon ng pandemya. Yung panahon ng pandemya na kailangan natin sila, medyo nakalimutan tayo. Pero itong mga binabanggit kong mga nakaupong opisyal itong mga dapat At sa mga reaksyon, ang sabi, may mga nais daw tumakbo na nagsasabi na sila ang pag-asa, pero pag nakaupo na sila ay paasa. Nawawala yung letrang G. Tayo niya ang pag-asa ng inyong barangay, ng ating barangay. Pero nung nakaupo na, tayo ay paasa. Paasa. Nawawala yung letter G. Ano yung G na yun? Guns, gold, and goons. So, yan ang ang sabi, botohan sila. Pagdating ng araw, mga paasa naman, wala naman. At alam na nila kung ilan kayo sa bahay ninyo. Yan po ang sabi sa mga reaksyon sa atin. Tapos na kasi ang pandemya. Kaya alam na nila kung ilan kayo nakatira sa isang bahay. So, ito pong barangay election na to, importante po ito sa mga local government leaders natin para sa 2025. Pagkat dito nakasalalay ang kanilang kapanalunan. Sa 2025, kailangan nila itong mga barangay officials natin. Pero pag eleksyon naman, ang sabi, dapat neutral ang barangay. Pero hindi po naialis natin, nakikialam at pinakikialaman. Wala tayong magagawa pagkat yan po ang takbo ng politika. Although sabing hindi dapat makialam ang barangay, pero mayroon nga dyan, barangay captain, siya pang leader politiko ng leader sa isang partido o politiko. Siya pang magaling mag-iskutinyo. Nabibilang niya sa isang barangay, maliit lang naman ang barangay. Nabibilang niya kung ilan ang para kay mayor at para doon sa kalaban. Alam niya So, hindi niya binibilang, hindi siya marunong bumilang kung ilan o ano ang pangailangan ng mga kababayan niya sa barangay. Kaya dapat tayo ay marunong pong tumingin, magkilatis, kung ano pong mga klaseng mga opisyal o mga personalidad ang tatakbo at tumatakbo dito po sa darating na eleksyon. Filing ngayon hanggang petsa 2 po ng Setyembre ang filing. Kaya tingnan muna natin kung mga sino-sino ang mga magpa-file ng kanilang candidacy at kilatisin na natin. Pag nalaman na natin kung mga sino-sino sila, di kilatisin na po natin unti-unti. At nang sa October 30, alam na natin kung sinong ilalagay natin. At tandaan po ninyo ang sabi ko, hindi po kung mapera ang isang kandidato, yan po ay gagawa ng matino. Pagkat kung siya ay mapera at gagastos siya ng malaki sa eleksyon na ito sa barangay, sigurado babawian kayo niyan. Babawian kayo niyan. Kung mapera ka na at gusto mo talagang tumulong, dapat noon ka pa tumulong. Noon ka pa lumutang lalo nung panahon ng pandemya. Hindi ka ngayon kalulutang na panahon ng kampanya. Yan ang problema. Bueno, kikilatisin po natin yan unti-unti dito sa ating programa. At upang sa gayon, pagdating po ng October 30, alam nyo na po kung sinong dapat yung iboto na kandidato. So, sa iba pa nating mga issue, mga importante pong kanina binanggit ko yung tungkol sa project diyan ng local government unit na kinuha lang yata yung mobilization fund. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Pero kumusta ko ang aking kaibigang matalik, si Attorney Felix Brazil Jr. Ito pong mama na ito, iniwan na yung DSOD. At sa bagay, mas maganda naman yung kanyang pinuntahan. Siya ang amo, siya lahat. Pagkat siya isa ng negosyante ngayon. Ang kanyang negosyo talaga namang sa tingin ko, ito ang magpapa-asenso sa iyo, kaibigan. Si Attorney Felix Brazil. Ito ay para ko na rin kinakapatid dito at matagal na po kami magkakilala. Hindi po sa politiko at hindi rin sa tatakbo sa darating na eleksyon. Pero itong mga dapat na
Ito mga dapat natatakbo sana, pero parang gusto niya mag-concentrate na lang muna sa negosyo. Bueno, hinahabol po o hindi po pala nasawata yung problema natin sa problema natin sa droga. Hindi pa rin po nasasawata ang pagkalat ng bawal na gamot o droga dito po sa ating bansa. Hinahabol na po ng ating mga autoridad ang mga taong nasa likod ng na-discovering 200 kilos. Marami yan 200 kilos na shabu na nagkakahalaga po ng 1.36 bilyong piso sa loob po ng isang sasakyan diyan sa Mabalacat, Pampanga. Yan po ay na-discover noong nakaraang Biyernes lamang, August 25. At ayon po kay General, yung ating Chief PNP, General Acorda, nakikipag-coordinate na po sila sa Land Transportation Office o LTO upang malaman po kung kaninong sasakyan. Isang Toyota Avanza na may plate number ZGS 643 na kinalalagyan po ng na-discovering isang damakmak na shabu. At ito po ay nasa kustudya na ng National Bureau of Investigation habang hinahanap po kung sino ang may kagagawa nito o nag-iwan nito sa isang sasakyan. Tandaan po natin na ang problema po sa droga, isa po yan sa 5 mga pangunahing problema po ng ating bansa. Hindi lamang po yung kahirapan o yung poverty. Hindi lamang po yung kakulangan sa edukasyon o kamangmangan. Hindi lamang po yung sugal. Pagkat napakaraming sugarol. Hindi lamang po yung problema natin sa krimen at kawalan po ng hanap buhay. Kundi ito pong problema natin sa droga ay naandyan pa rin po hanggang sa ngayon. Kaya bagamat hindi natin masyado nababalitaan kung ano po ang ginagawa ng ating kapulisan, ng ating PIDEA, ng NBI at iba pang law enforcement agencies, meron po mga ganito. Biro mo kung hindi po ito na-discover, nasabat, hindi po ito nakuha, nasa 1.36 bilyong pisong halaga po ng shabu. Kung ito'y kumalat, ay napakalaki pong problema ng ating bansa. Sana sa NBI, bantayan nyo maigi baka mamaya niyan mabawasan niyang hawak ninyo. Mamaya niyan, mabalitaan natin, kulang na. Pero siguro naman hindi na, pagkat meron na silang leksyon ngayon. Iniimbisigan pong maigi sa Senado at sa Kongreso yung mga nasasangkot po sa kalakaran sa illegal na droga sa ating pong bansa. Kumusta po ang ating mga kaibigan, mga kababayan na nandiyan po sa lungsod ng Baguio? Kumusta po si Mayor Magalong? Mayor Magalong is a very good friend of kaibigan po nating maigihan, si Mayor Magalong, pagkat kasama po natin siya doon po sa ginawang pelikulang Mama sa Pano. Siya po ang starring doon sa pelikula na ginanapan po ni Edo Manzano. Tayo extra lang naman tayo doon. Pero yung istorya po ng Mama sa Pano ay halos umikot po sa kanyang pangalan. Ang sabi po ni Mayor Ben Magalong ng lungsod ng Baguio ay sila daw po ay mas ang Baguio daw po ay mas tahimik at mas safety. Ang sabi po ni Mayor Magalong sa kanya pong pagsisiguro na matahimik po at safety ang Baguio, kaugnay po ng pagbubukas ng pasukan sa mga pampublikong paaralan mula po bukas. Bukas na po yan, August 2029. So pasukan na bukas para sa pampublikong mga paaralan. At yung ating kapulisan ay handa na po na magbigay ng assistance sa ating pong DepEd sa iba't iba pong mga eskwelahan. At syempre yung katuwang ng PNP dyan, ang ating mga kasamahan sa Citizens Crime Watch. At sila ay tutulong sa pagbabantay sa ating mga mag-aaral na papasok po simula bukas. Pero sa mga private schools, baka next week pa po sila. Ang sabi po ay medyo malilate ng konti ang private schools. At yan naman po ay discretion nila. Ayon po sa memorandum ng DepEd.
Ito pong Baguio City ay sentro po ito ng mga prestihiyosong mga universidad at kolehiyo sa bansa na dinadayo po ng maraming estudyante mula sa mga karatig lalawigan sa Northern Philippines. Kaya marami rin nag-aaral po dyan sa lungsod ng Baguio. At syempre, naandyan po yung ating Philippine Military Academy. At masarap sa Baguio ang klima. Kung ikukumpara po dito sa atin na pabago-bago, ngayon mainit, bukas medyo makulimlim, medyo umuulan. Pagkat yung si Goring pala, ay signal number 3 yung sa may ibang parte po ng Luzon. Diyan sa Isabela at iba pa mga karatig na bayan o kaya probinsya. Bueno, ating pong pag-usapan yung aking minention kanina na problema po diyan sa isang proyekto. Itong sinasabi ko na habang naglalagay po ng malaking pondo ang ating pong pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura, kung minsan nagkakaroon ng problema sa implementasyon. Kaya susulatan po natin dito ang regional office ng DILG at tatanungin po natin kung bakit ganito po ang nangyari. At ganun din po yung kontraktor, tatanungin din natin. At ito po ay in connection sa isang 2-story building na magiging provincial office po ng DILG dyan po sa Camarines Sur. Ito ay tinatayo dyan sa Barangay Cadlan, sa bayan po ng Pili. At ang pondo po nito ay mula sa General Appropriations para po sa proyektong tanggapan po ng DILG. Ang nag-implement po nito ay DILG, DILG Region 5. Tatanong po natin ito sa inyo, Director. Sino ba ang Director natin ng DILG sa Bicol? Ito ay nag-start po base doon sa kanilang karatula. Alam mo, importante din yung karatula na inilalagay. Yung inoobligay po sila maglagay ng karatula base po sa circular ng Commission on Audit. Makikita po natin dyan kung kailan nagsimula at kailan po ang target completion. Ngayon, ang nakalagay po sa karatula, nag-start po ang project January 23, 2023, buwan po ng Enero. At ang target date of completion ay May 23, 2023. Ibig sabihin, dapat tapos na po yan nung buwan ng Mayo. Pero ay 10% naman. Anong buwan na ngayon? Agosto na. Bakit nakikita po natin yung nakatayo na struktura? Ito sa picture natin, ay pinadala po ito sa atin Pinadala po sa atin. Ito ang hitsura Yan ang hitsura ng itinayo. Aba, akala ko gulayan sa barangay. Akala ko meron na sila doong proyektong gulayan. Pagkat yung kanilang itinayo na building na dapat tapos na nung Mayo, ginagapangan na ng mga gulay. Ano ba ito? Mabuti kung gulay, papakinabangan pa natin Pero hindi yata gulay ito Para mga damo lang. Bakit ganito po ang nangyari, Direktor? Ipapaalam nga natin ito kay Yusek Balmusina at malaman natin kung ano po ang status nito. Alam nyo kung magkano po ang halaga ng proyektong ito? Ang halaga po niyaan, maliit lamang naman. 6 na milyon, 6,644,951. Ibig sabihin, kulang-kulang 7 milyon. Ay 10% naman kayo. Tingnan mo bakit ganito lang. At pumapayag po ang DILG na ganito ang accomplishment ng kontraktor. Pangalanan rin natin yung kontraktor para mabuksan po ang nila. Artifex Construction. Ayan, papasagutin po natin, alamin natin kung bakit ganito. Nakatenga na po ang proyekto. Sayang naman ang pondo ng gobyerno. Di ibinili lang sana natin ng gamot ni Juan de la Cruz. O kaya pa ibili na lang natin ng bigas kung ganito rin lang.
Ano? Kaya mga kababayan, salamat po doon sa nagpadala po sa atin ito at ipahayaan niyo po, ipaparating po natin ito sa pamunuan ng DILG dito po sa Central Office at nang malaman po natin kung bakit ganito po ang kanilang ginagawa at bakit ganito po ang sitwasyon na kulang-kulang 7 milyon na pondo. Alam niyo yung mga kontraktor, pag sila ay nakapag-mobilize lang ng equipment, nakapaghakot lang ng konting semento, konting graba, nangongolekta na po yan ng 30% ng mobilization fund. Baka binulsa lang. Kami naman ay nagtatanong lamang, hindi namin sinasabi na ibinulsa ninyo. Pero sa sitwasyon ng proyekto, saan napunta? Nako, paparating po natin ito kay Secretary Ben Harabulos kung ano po ang nangyari. At ang problema pa, ito pa, yung kausap na supplier, nag-supply po ng construction materials na nagkakahalaga ng 389,799 pesos. Pagkatapos na madeliveran, hindi pa binayadan yung supplier. 10% kayo talaga, ha. So aalamin po natin yan at ito, pag ibibigay ko po ito sa legal panel ng Citizens Crime Watch para kung kinakailangan po, pasasampahan natin ng kaso kung sino man po ang responsable dito sa project na to. At itong contractor na ito, Artifex Construction, ito ay papaano natin ito, ha? Dapat ma-disqualify na ito sa ibang mga proyekto nila. Pagkat kung ganito ang kanilang ginagawa, hindi po tama. So, salamat doon po sa nagpadala sa atin ito at malaman po natin kung ano ang status nitong project na ito. Sayang naman ng pondo. Sayang po ng pera ng taong bayan kung ganito rin lang ang patutunguhan. Magtanim mo lang kayo ng gulay at maggagawa na lang kayo ng yung pwedeng gapangan ng mga sitaw. Yung magandang paggapangan ito ng sitaw Pero sa halaga, hindi po dapat sinasayang ang pondo ng ating pamahalaan. Dapat magagamit na ito ng magagamit ito ng LGU o local government diyan po sa lalawigan ng Camarines. Naandyan pa naman sa Capitol Compound. Governor, sino bang governor? Governor Villapuerte, baka pwede po ninyong tingnan ito. Bakit ganito po? Sino ba itong Artifex Construction na ito? Bueno, iano po natin ito at alamin po natin kung bakit po ganito ang nangyari. Okay? At sa iba po natin mga impormasyon, medyo konti na lang ating oras, but yung pong ating mga kasamahan na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, nais po nating pasalamatan. Tapos na po, pasok na bukas. At tapos na rin po yung kanilang sinagawang Balik Eskwela program, Balik Eskwela, yung pagtulong po sa DepEd. Ang pamunuan po natin ay nagpapasalamat po sa inyong aktibong partisipasyon sa Balik Eskwela program. At malaki po ang naitulong ninyo. Sana ay magpatuloy po tayo sa iba pa mga gawain natin dito po sa ating mga komunidad. At patuloy po tayong makipagtulungan sa ating po mga kapulisan sa pagmamantini po ng ating katahimikan at sa ating local government unit sa pagsusulong po ng mga programa makakatulong po sa kaunlaran. Kaya mga kabayan, sama ka na po para sa kaunlaran natin at nang tayo ay umusad at lalong umaseso. Mamaya yung laban po ng Pilipinas at China sa ating po. Wala? Wala na? Bukas. Hindi pala mamaya. Bukas. So, bukas. Antabayan natin yung laro bukas. At, hindi na China. Italy na. Okay, so, antabayan na natin yung laro. Medyo nakakalungkot naman yun sa Gilas pagkat humina po yung ating pag-asa. Pero wag tayong mawawala ng pag-asa, sabi nga niyan. Basta naandito pa yung Pag-asa Quezon City. Bueno, wala na po tayong oras. Muli po, ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay, nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at panonood.
Huwag pong kalilimutan bago tayo maghiwa-hiwalay, i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa. Sama ka na kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. At bukas, magsama-sama po tayong muli sa ating pong programa. Maraming salamat po at isang magandang hapon sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.